Magandang araw muli mga kapatid sa ating lahat. Ito na naman ang inyong lingkod na magdala sa inyo ng mensahe ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dito na tayo sa kalagitnaan ng Marso at palapit na rin tayo ng Abril. Tayo nagpupuri sa Panginoon sa lahat ng biyaya at tayo pa rin ay nabubuhay at ito lamang sa mga paraan ng biyaya ng Diyos. Hindi natin kalimutan na ang ating kaligtasan, buhay kaligtasan ay naaayon sa biyaya. At dahil naayon ito sa biyaya, ang lahat ng bagay ay mga paraan ng biyaya. At ito ngayon, ang biyaya ng salita ng Diyos na patuloy tayong turuan, gabayan at dalhin na naman sa mga bagong pagtuklas at bagong mga katotohanan na sa katotohanan ay magpapalakas sa ating pananampalataya. Tayong manalangin muna. Aming makapangyarihang Diyos, aming pagkakatiwala sa inyo muli ang inyong mga salita, ang mabiyayang salita. Dalangin namin na inyo kaming tulungan na makinig ng maayos at makaunawa ng tama sa lahat ng mga katotohanan ng aming tingnan, ng aming pakinggan, ng aming pag-aralan. Dalangin namin ang inyong espiritu ng katotohanan na siya magturo sa amin sa pangangaral na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Mga kapatid, ating sinimulan ang 1 Tesalonica sa ating pag-aaral at naway patuloy kayong sumubaybay nito at natututo. Dito na tayo sa pangalawang kabanata. Tinapos natin ang unang kabanata, ang unang mga salita ni Pablo kasama si Silvano at si Silas dito sa mga taga-Tesalonica. Last time, pinag-aralan natin ang iglesia na dapat tularan. Tayo ang mga iglesia ng Diyos ay tutulad sa mga mabubuti, matapat at mga huwaran iglesia. Ngayon naman, tingnan natin ang mga simula ng mga iglesia dito sa Tesalonica. Ang mga lingkod ng Diyos na dapat tularan. Yan ang ating pamagat. Ang mga lingkod ng Diyos na dapat tularan. Unang iglesia na kanilang sinimulan ay huwaran at dapat tularan. Tingnan natin ang mga nangaral, ang mga taong ginamit ng Diyos upang sila'y gawing na iglesia na huwaran. Tingnan natin ang mga huwarang lingkod. These servants who are examples of the ministry of God. Ang Tesalonica ay sinimulan ng mga ito, si Pablo, si Silvano at si Silas. Sila rin ang ginamit ni Pablo na sumulat. No? Bagamat si Pablo lang ang sumulat. Sinama niya si Silvano o si Silas at si Timoteo. No? Pablo, Silvano at Timoteo. Timoteo pala, kung nagkamali tayo. Ang mga lingkod na ito ay mga huwaran, mga kapatid, sa kanilang mga gawain sa pag-establish ng iglesia ng Tesalonica. Bagamat panandalian lamang ang
ginawang pangangaral ng mga ito sa Tesalonica ay sa habag ng Diyos ay napundar, no, ang iglesia na ito. Ay tingnan natin kung paano naging huwaran. We will see how these servants of God become examples na dapat nating tularan. Una, dito tayo sa Kapitulo 2, mga kapatid, ng Tesalonica. May mga Biblia kayo, tingnan natin. Dito tayo sa 1 hanggang 10. Yan ang ating pag-aralan. Pangalawang Tesalonica, unang Tesalonica pala. Kapitulo 2, 1 hanggang 10. Yan ang ating paksa ngayon ng pag-aaral. Unang bagay na nagpapakita na sila ay mga lingkod na dapat tularan, sila ay nagsisipaglingkod sa gitna ng marami at matinding mga paghihirap. Ulitin natin, nagsisipaglingkod sila sa gitna ng marami at matinding mga paghihirap. Mga paghihirap na ito, mga kapatid, hindi paghihirap na wala silang pagkain o paghihirap na may mga masasamang panahon. Ang paghihirap na ito ay dahil sa mga kaaway ng iglesia, kaaway ng mga lingkod ng Diyos na ibig maninira sa kanila, hahadlang sa kanila. Sila ay nagsisipaglingkod na tapat sa gitna ng marami at matinding mga paghihirap. Matapat sila. Hindi sila naglingkod, nagsipaglingkod silang tapat sa harap o sa gitna ng marami at matinding mga paghihirap. Sinabi ni Pablo sa Kapitulo 2, 1, na sila ay pumasok sa Tesalonica at batid nila na sila ay pinahirapan sa Pilipos. Bago kasi ang Tesalonica, sila muna ay naroon sa Pilipos. Magkatabi lang itong bayan na ito. At sila ay nagkaroon ng matinding paghihirap sa Pilipos. Nung sila ay nangaral ng salita ng Diyos sa Pilipos, merong isang babae, no? Batang babae, dalagita na ginamit ng isang tao. Marang mayroong kapangyarihan. Siya ay pinagkapirahan sa pamamagitan ng medyo mga bagay ukol sa pagsasabi ng pangyayari na darating. Parang magician yata itong taong ito, or masasabi nating may mga kapangyarihan. At ang babaeng ito ay lumapit kay Pablo at Silas at Timoteo. At hindi naman masama ang kanyang sinasabi. Sinasabi pa nga niya, ang mga taong ito ay nagtuturo sa atin sa daan ng kaligtasan. Ngunit pinag-uulit-ulit niya yan sa kanyang pakikitungo sa kanila. Pablo, ay ang nangyari ay ginulunan niya sila. Naging gulo na ang ginagawa niya. At siya ay isang deception o para bagang blessing in disguise. Hindi blessing in disguise. Parang mabuti ang sinasabi pero masama ang motibo. Ginulon niya ang mga pangangaral, ang pamumuhay nila Pablo. Kaya ang nagalit si Pablo, nainis si Pablo at kanyang ang kanyang ginawa ay pinaalis niya ang masamang espiritu doon sa bata. Sabihin, mayroong masasamang demonyo na gumagamit sa batang iyon. At yun na nga, nagalit ang may-ari o ang amo
ng babaeng yun at hinuli sila Pablo. Dinala sila sa mga may kapangyarihan doon sa Pilipos at pinagpapalo sila, pinaghahampas sila. Oh. At sila na may pinakulong matapos niyan. Inulong sila at si Silas, si Silvano at si Pablo kinulong. At inipit pa ang kanilang mga paa sa kulungan at maraming nagbabantay. Yan ang mga paghihirap ng mga lingkod ng Diyos. Sa gitna ng paghihirap, sila ay matapat na naglilingkod. Sila pa nga umaawit-awit doon sa kulungan. At narinig ito ng mga gwardiya, ng mga tagapagbantay doon. Matapos silang naghirap doon sa sa Pilipos, sila man ay nung umalis, matapos sila nakaranas ng pagpapalo, ng pangungutya, ng sila'y pinaparatangan, sila'y nakaalis na at pumasok sa Tesalonica. Dito naman sa Tesalonica, may paghihirap din sila. Although hindi gaanong katindi doon sa Pilipos, sapagkat ang mga kaaway ng nagaling sa Pilipos o ang mga taga Tesalonica rin ng mga Hudyo na kaaway sa daan, kaaway sa iglesia, ay pumunta rin pangguluhin. Sila ay nandoon sa bahay ni Jason, yung Jason binanggit dito, at kanilang kinuyog, kanilang pinahirapan at ginulo nila ang samahan nila Pablo. Hindi nila makita siya, nakita nila ito si Jason at siya ang kinuha nila. Nagtago itong si Pablo, si Silvano at si Timoteo. Ngunit hindi sila nahanap at kanilang kinuha itong pinangalanang Jason. 3 linggo lamang ang sinabi ng Biblia na si Pablo ay naroon lagi sa tinatawag na sinaguga at nangaral. At may mga iilang mga babae ang sumampalataya. At may mga tao rin na mga lalaking mga Greeks, mga Gresyahan, mga taga-Gresya ang sumampalataya, sumunod. Sila ay mga unang mga mananampalataya sa Tesalonica. Kaya ang mga apostol ang mga alagad na ito ay nangaral ng may katapatan sa gitna ng mga paghihirap, mga pagpaparatang, gumulo sa kanila. Ngunit nagpatuloy silang tapat. Sila'y matapang pa nga na ipinangaral ang ebanghelyo sa gitna ng kaligaligan, sabi ng versikulo 2. At sinalita nila ang ebanghelyo kasabay ng labis na kaligaligan. Yun. Hindi nila itinigil ang kanilang gawain ng pangangaral ng ebanghelyo. Kanilang itinuloy kahit may maraming balakid, maraming kaaway. At ang sabi ng versikulo 1 ng kapitulo 2 ng Tesalonica 1, unang Tesalonica, ay naging makabuluhan ang kanilang pagpasok, ang kanilang gawain sa Tesalonica kahit hindi matagal. Sapagkat kayo mismo mga kapatid ay nakakabatid sa aming pagpasok sa inyo na hindi ito nawalan ng kabuluhan. Sabihin, naging makabuluhan, naging successful, naging natupad ang kailangan mangyari, na may mga taong kumilala sa Panginoon, na ang ebanghelyo ay maipangangaral, na magkaroon ng mga tao doon sa Tesalonica na mananampalataya. At naging iglesia nga sila ng Tesalonica.
Uh, at yan ang ating nakikita dyan sa mga halimbawa ng mga lingkod na ito. Nagpapatuloy silang paglingkod na matapat sa gitna ng marami at matinding mga paghihirap. Pangalawa, ipinagtatanggol nila ang paraan ng kanilang mga pangangaral na sa salita ng Diyos. Ang pangangaral nila ay kanilang ipinagtatanggol. Sinabi nila, ipinahayag nila kung anong paraan sila nangaral. Kung paano ang mga bagay ng kanilang pagpapahayag ng magandang balita sa mga taga-Tesalonika. Sabi ni Pablo, pangangaral na hindi kasinungalingan. Ang kanilang ginawa. Pangangaral na walang kasinungalingan. Naroon lamang lahat sa katotohanan. Pangangaral nila ay ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa mensahe ng salita ng Diyos. Pinag-aralan nila. Alam nila ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang tinutukoy, ang kanilang sinasalita. Hindi sa kasinungalingan. Sabihin, hindi gawa lamang, kwento-kwento nila. Ito'y katotohanan. Kung ano ang totoo, kung ano ang dapat marinig, kung ano ang dapat sabihin, kung ano dapat nilang ituturo. Ginawa nila sa katotohanan. Pangalawa, hindi sa karumihan. Ayon sa verse 3 sa 2 Corinthians, 1 Thessalonians 1, verse 3. Ang aming pagtatagubilin ay hindi pandaraya ni sa karumihan ni sa panlilinlang. So una, sila ay nangaral na hindi sa kasinungalingan. Pangalawa, hindi sa karumihan. Ang kasalanan kasi ay karumihan. Ibig sabihin, hindi sa mga bagay na mali o marumi ang kanilang mga itinuturo. Walang anumang bagay na masama o marumi o bagay na kasalanan sa kanilang pangangaral. Ito'y tunay at malinis na pangangaral. Pangatlo, hindi ito sa pandaraya o sa panlilinlang. Kanilang pangangaral ay nagsasabi ng katotohanan. Ang mangyayari sa mga taong sumampalataya at pagpapalain, hindi sila nandadaya. Walang bagay na hindi katotohanan ang kanilang tinuturo. Hindi naman sila gumamit, hindi sila nagbibigay lugod sa mga tao. Ang kanilang pangangaral ay nasintro sa Diyos na nag-utos sa kanila at sa mensahe ng Diyos para sa mga tao. At nagbibigay lugod sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran at binigyan kaluguran ang Diyos. At hindi kailanman ang tao. Wala silang iniisip na sila'y purihin ng tao o bigyan ng tao o palakasin ng tao. Ang kanilang mga isip at damdamin ay nakatuon sa Diyos na tumawag sa kanila at pinaglilingkuran nila at nag-utos sa kanila sa pangangaral ng salita. Hindi rin sila gumamit ng mga pakunwaring papuri. Flattery ang tawag yan, flattery. Nagpupuri ng pakunwari. Sinasabing ganito, okay ka, hindi pala okay. Kung ano ang katotohanan, pinangaral nila. Hindi nila pinuri ang mga tao kung kaila na hindi naman dapat o hindi na sila hihintay na purihin sila ng mga tao. Sila ay nagbibigay lugod sa Diyos at hindi sila gumamit na pakunwaring mga papuri na hindi dapat gawin. Hindi rin sila nagpapahayag ng kasakiman o maling motibo. Sa kanilang pangangaral, ni Silvano at Pablo at Timoteo ay walang pagpapahayag ng anumang kasakiman. May mga tao na sakim
Ngunit sa kanila ay walang kasakiman, walang anumang bagay na para bagang mangunguha sila sa mga tao o pagbigyan sila ng mga tao. Walang sahod ito, wala itong bayad. Ito'y libre na pangangaral. Ayan ang pangalawa. Sila ay nagtatanggol ng paraan ng kanilang pangangaral sa salita ng Diyos. Pangatlo nga kapatid, paano sila naging huwaran na mga lingkod? Sila ay namumuhay na matuwid sa harap ng mga tao na kanilang pinaglilingkuran. Matuwid ang kanilang pamumuhay. Mga kapatid, namumuhay sila ayon sa itinakda ng Diyos sa kanila. Namumuhay sila ayon sa malinis na pamumuhay, ayon sa banal na pamumuhay, ayon sa matapat na pamumuhay sa harapan ng mga tao. Sila ay pinagkakatiwalaan ng Diyos ayon sa 2 verse 4. Sila ay mga katiwala ng Diyos sa Ebanghelyo at sa salita ng Diyos. At hindi nila itinatago yan. Sabi ng chapter 2, dito, nagsasalita sila na nagbibigay kaluguran ng Diyos. Kanilang pananalita, pagtuturo, pagpapatibay ng mga tao ay hindi kaluguran ng mga tao, kundi sa Diyos. Hindi sa mga tao. Makikita natin yan sa mga sinasabi ni Pablo dito sa chapter 2. Ginawa nilang saksi. Ginawa nilang saksi ang Diyos sa kanilang pamumuhay, sa kanilang matuwid na pamumuhay at gawain na sinusubok na sila sinusubok sila. Ang kanilang mga isip ay nakikita ng Diyos, sinusubok ng Diyos. Ibig sabihin, may ebidensya na tunay nga sila. Sinubok sila ng Diyos. At matunayang tunay ang kanilang pagpapahayag ng pamumuhay ay tunay, mga kapatid. Pinagtanggol nila ang Ebanghelyo. Sila ay namumuhay na matuwid sa kanilang pinaglilingkuran. Pangatlo, mga kapatid, na ating makita sa mga taglingkod ng Tesalonica na si Pablo at Silas at si Timoteo. Sila ay namumuhay ng matuwid sa kanilang pinaglilingkuran. Kinilala nila at ipinahayag ang kanilang pagiging mga matapat na katiwala. Kinikilala nila at ipinahayag ang kanilang pagiging tapat at katiwala sa Ebanghelyo. Yan ang makikita natin dito. Kinilala nila at ipinahayag na sila ay mga katiwala ng Ebanghelyo. Sabi ni Pablo sa verse 4, sila ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Sa English pa, they were allowed of God to become entrusted of the gospel. Ang mga bagay na tama na sila ay mga alagad ng Ebanghelyo ay kanilang sinabi. At totoo naman, napatunayan na sila ay mga tunay na lingkod at sila ay pinagkakatiwalaan. Tayo rin, mga kapatid, ay mga katiwala tayo ng Ebanghelyo kapag tayo sumunod na, kapag tayo sumampalataya at lumalago sa pananampalataya kay Kristo. Tayo rin ay dapat, kagaya ni Pablo, matatapat na pagkatiwalaan ng Diyos. Tayo ba ay
namumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga kapatid? Tayo ba'y may maayos na pagsasama sa mga kapatid at hindi sa anumang maproblemang relasyon? Sila ay may pag-ibig sa isa't isa na nagsasamang naglilingkod, pinagkakatiwalaan sila ng Diyos, ng Ebanghelyo. Nagsasalita sila at nagbibigay kaluguran sa Diyos at hindi sa mga tao. Yan ang sinabi nila. Pangalawa, ginawa nilang saksi ang Diyos sa kanilang pamumuhay at gawain. Gaya ng tunay na lingkod ni Kristo, mga kapatid. Gaya ng tunay na lingkod ni Kristo, hindi sila naghahanap buhay, naghahanap at naghihintay ng papuri mula sa mga tao. Walang panahon na gusto nila na sila'y bayaran o gusto nila na sila'y purihin. Sila'y naglilingkod sa Diyos na tunay. Sumunod sila'y naglilingkod, gumagalaw na maingat na maingat, mga kapatid, mahinahon sa kanilang pinaglilingkuran, kagaya ng pag-aalaga ng mga anak ayon sa versikulo 7. Sila'y gumagalaw na maingat, mahinahon sa mga tao na kanilang pinaglilingkuran. Ang mga taong kumilala na sa Diyos at mga taong sumampalataya sa Diyos sa Tesalonica ay nalagaan nila na mahinahon, kagaya ng mga ama, kagaya ng mga magulang na nag-aalaga sa mga anak. Sumunod, sila naglilingkod na may pag-ibig sa mga mananampalataya. Ayon sa verse 8. Sa verse 8, itong sinabi, yamang magiliw kaming nanabik sa inyo at inibig naming magbabahagi sa inyo, hindi lamang sa Ebanghelyo, kundi sa aming mga sarili, sa aming mga kaluluwa. Nangaral sila ng buong puso at may katapatan. Ibinahagi nila, ayon kay Pablo, ang kanilang mga sarili, hindi lang ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo at ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga kaluluwa, kanilang buong pagkatao ay inialay nila. Tunay na mga lingkod ang mga ito. Ano pa? Sila'y namumuhay na matuwid sa harap ng mga tao sa kanilang paglilingkuran. Sila'y masipag na naghahanap buhay at nangaral upang hindi sila maging pabigat sa mga mananampalataya. Sila'y masipag na naghahanap buhay at nangangaral. Sabihin na hindi sila humihiling na sila'y pakainin, hindi sila humihiling ng mga bagay na kanilang pangangailangan. Sila'y naghahanap buhay habang sila'y nangangaral. Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga tolda. Si Pablo gumagawa ng tolda, kasama sila Aquila, matapat sila sa kanilang hanap buhay at matapat din sila sa kanilang pangangaral na salita. Nagpapagal, ayon kay Pablo, nagpapagal sila araw at gabi, nangaral ng naghahanap buhay. Medyo mahirap itong gawain ni Pablo, sapagkat bago lamang ang Iglesia ng Tesalonica at wala pang maibigay suporta sa kanila. Ay habang sila'y nangangaral, sila'y patuloy rin na naghahanap buhay sa kanilang buhay sa gawain ng Diyos. Ano pa? Sila'y namumuhay
ayon kay Pablo na banal, matuwid at walang kapintasan. Yan ang kanilang ipinahayag, mga kapatid. Namumuhay sila ng banal, ah, matuwid at walang kapintasan. Napakaganda. Napakaganda, mga kapatid, na pagsasabi na ang mga taong ito ay tunay ngang mga lingkod ng Diyos, na mga banal, mga lingkod na matuwid, at mga lingkod na walang kapintasan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Sumunod, sila'y nagpapalakas at nang aaliw kagaya ng ama sa mga anak. Sila'y gumagawa ng pang-aaliw kasi ang iglesyang ito ay dumanas ng mga paghirap. Maraming kalaban, bago silang Kristiyano, kailangan silang palakasin, kailangan silang tulungan. Inaliw niya sila, sila puno ng pag-ibig at pinapalakas sila kagaya ng ama, mga magulang sa mga anak. Yan ang makikita natin dito sa mga talata. Sa verse 11. Kung paano ang ginagawa ng isang ama sa mga anak. Katapusan, sila ay may hangarin, ang kanilang hangarin, ang kanilang purpose. Hangarin nilang sila'y lumakad na karapat-dapat sa Diyos. Verse 12, upang magsilakad kayong nangararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo tungo sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Ibig nilang magkaroon ng bunga na tunay. Sila'y tunay na mga na apostol, si Pablo, tunay na mga lingkod, si Silas at si Timoteo. Dahil tunay silang lingkod na dapat tularan, gusto rin nila na magkaroon ng bunga doon sa Tesalonica na tunay, na huwaran na iglesia na karapat-dapat sa Diyos, na ipresenta nila sa Diyos ang mga ito na tunay na mananampalataya, karapat-dapat sa kanilang paglilingkod at pagkilala sa Diyos. Yan, mga kapatid, ang huwaran, ang mga lingkod na Diyos na dapat tularan. Sila ay mga nagsisipaglingkod sa harap at sa gitna ng maraming paghihirap at matinding kaligaligan sa mga kaaway doon sa Pilipos at sa Thessalonica. Matapat silang nangaral ng Ebanghelyo at ginawang makabuluhan ang madaling mga araw na naroon sila kahit may mga kaaway na mga Hudyo. Pinagtanggol nila ang kanilang paraan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ito'y walang karumihan, ito'y walang kasinungalingan, ito'y walang pandaraya. Nagbibigay lugod sa Diyos at hindi sa mga tao. Gumamit ng mga salitang pandaraya. Sila'y namumuhay na matuwid sa harap ng mga tao, mga kapatid. Kinilala nila at pinahayag ang kanilang pagiging mga matatapat na katiwala ng Ebanghelyo. Sila'y gumalaw na maingat sa mga tao. Sila'y naglilingkod ng may pag-ibig sa mga tao. Sila, mga kapatid, ay naghahanap buhay kahit naglilingkod sa Diyos upang hindi maging pabigat. Nagpapagal araw at gabi. Sila'y namumuhay na banal, matuwid at walang kapintasan. Ito, mga kapatid, ang dapat tularan upang ang mga taga-Thessalonica ay kanilang iharap sa Diyos na karapat-dapat sa Kanya. Naway naging pagpapala sa atin ang pakikinig sa mga taga-Thessalonica na pinaglilingkuran nila Pablo, Silvano at Timoteo, mga huwarang lingkod.
Dalangin natin na tayo rin na nawa ay maging mga huwarang mga iglesia, huwaran o mga tunay na mga mananampalataya na pagpapalain ng Diyos. Tayong manalangin, aming makapangyarihang Diyos, aming ipinagkakatiwala sa inyo ang pangangaral na ito, ang mensaheng ito, aming na narinig ang mga huwarang mga lingkod. Gawin din nyo kaming tumulad sa kanila. Na magkaroon kami ng damdamin na mamuhay kagaya ng pamumuhay ni Pablo at Silvano at Timothy. Na kami rin nawa ay magbubunga ng bunga na kami ay inyong tinawag. Samahan niyo kami patuloy sa paglilingkod na ito na nawa ang iglesia ng Taif, ang iglesia ng Bukidnon sa Baongon ay maging mga iglesia rin na tumulad sa Thessalonica. Kami rin nawa ay tumulad sa mga naglilingkod na mga matatapat kahit sa gitna o sa harap ng maraming paghihirap. Dalangin naman ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa na namang makabuluhang pangangaral ng salita ng Diyos na huwag magpapatibay, magpapalakas ng ating pananampalataya. Amen. Hanggang sa sunod nating pakikinig, sa sunod na Biyernes, tayo nawa ay pagpalain ng Diyos. God bless you. God be gracious to you.